Ano ang koneksyon ng pulang baka sa muling pagbabalik ni Jesus? Ang pagdating ng pulang baka sa Israel ay naging palaisipan sa mga ilang tao. Ito ba ay nagpapahiwatig na malapit na ang pagbabalik ni Jesus? Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang subscribe button, like at ang notification button para makatanggap ka ng mga bagong videos. Alamin natin ang kahalagahan ng isang pulang baka, o yung tinatawag na red heifer sa Biblia. Sa lumang tipan, kailangan ng mga Israelita ang isang pulang baka, para sa seremonya ng paglilinis ng kanilang mga kasalanan, partikular ang abo ng isang pulang baka. Ang pulang baka ay isang baka na may combination na kulay pula at kayumanggi. Ito ay dapat 2 taong gulang, walang depekto o kapintasan, at hindi pa nagagamit sa pag-aararo. Sa bilang 19, versikulo 1-3, inutusan ng Panginoon si Moses at Aaron, na sabihan ng mga Israelita na magdala ng pulang baka, na walang depekto at kapintasan, at hindi pa nagamit sa pag-aararo. Hindi tulad ng ibang mga handog na ginawa sa loob ng kampo, ang pulang baka ay dadalhin sa labas ng kampo, at doon kakatayin. Pagkatapos, ang paring Eleazar ay kukuha ng dugo ng pulang baka, gamit ang kanyang daliri, at iwiwisik ng 7 beses sa harap ng tolda ng pagtitipon ayon sa bilang 19, versikulo 4. Kasunod nito, ay susunugin sa harap ng paring Eleazar ang buong pula na baka, kasama ang kanyang dumi. Pagkatapos, kukuha ang paring Eleazar ng isang putol ng punong sidro, isang sanga ng tanim na isopo, at pulang panali na ihahagis lahat sa sinusunog na baka. Ayon sa bilang 19, versikulo 7-9, ang taong malinis na, ang siyang dapat kumuha ng abo ng baka at ilalagay niya ito sa isang lugar na malinis, sa labas ng kampo. Itatago ito, pero gagamitin ng mga Israelita, na panghalo sa tubig na gagamitin sa paglilinis. Ginagamit ang seremonyang ito, para mawala ang kasalanan. Sa bilang 19, versikulo 11-22, ay pinapakita kung paano nagiging marumi ang isang tao, at kung paano haluin ang abo sa malinis na tubig, at ang pagwiwisik nito sa tao, na kailangan ng paglilinis. Ngayon nalaman na natin, na sa Old Testament, importante ang pulang baka sa mga Israelita, dahil ito ay ginagamit nila sa seremonya ng paglilinis, mula sa kanilang kasalanan. Dahil kailangan ang abo ng pulang baka, para sa seremonya ng paglilinis na ginanap sa templo, ang paglitaw ng isang pulang baka, ay tinuturing nila na isang pagpapahayag sa pagtayo ng ikatlong templo, at ang pagbabalik ni Kristo. Ayon sa tradisyon ng mga rabay, may 9 na pulang baka na ang naihandog mula noong panahon ni Moises. At mula nang masira ang ikalawang templo, wala nang pulang baka ang kinatay. Ayon kay Rabbi Maimonides, 1135-1204, na ang ika-10 pulang baka ay ihahandog ng mismong Mesiyas. Sa mga naghihintay sa pagtatayo ng ikatlong templo, ay matyagang maghihintay sa pagdating ng isang pulang baka, na may katangian na binanggit sa bilang 19, versikulo 1-3. Ito ay para simulan nila uli, ang Old Testament sacrificial system, at ipagpatuloy ang seremonya ng paglilinis. Kaya itinuturing ng marami, na ang paglabas ng isang pulang baka na walang kapintasan, ang magbabadya sa pagtatayo ng ikatlong templo, at ang pagbabalik ni Jesus. Ang pagkakaroon ng ikatlong templo ng Diyos sa Jerusalem, ay binabase sa binanggit ni Jesus, patungkol sa paglapastangan sa templo, sa panahon ng tribulation ayon sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 15, at ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 versikulo 4. Para maisakatuparan ito, kailangan ang pagkakaroon ng isang templo para lapastanganin. Ipagpalagay, na ang mga magtatalaga o magdededicate sa ikatlong templo sa end times, ay susunod sa kautusan sa lumang tipan, kakailanganin nila ang abo ng isang pulang baka, na inihalo sa tubig para sa seremonya ng paglilinis.
Ang mga utos tungkol sa pulang baka ay isang pahiwatig sa sakripisyong gagawin ni Jesus. Ang Panginoong Jesus ay walang kapintasan, tulad ng pulang baka na walang kapintasan. Nang ialay ang baka sa labas ng kampo, si Jesus ay ipinako sa krus sa labas ng Jerusalem. At kung paanong nilinis ng abo ng pulang baka ang mga tao mula sa karumihan, gayon din ang sakripisyo ni Kristo ay nagliligtas sa atin mula sa kaparusahan at kamatayan. Mga Hebreo Kapitulo 9 versikulo 11 hanggang 14. Ngunit dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa sa dati. Pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tulda na hindi gawa ng tao, at wala sa mundong ito. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar. At hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro, at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso at isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. At sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 19 versikulo 30, natapos na, or, it is finished. Isang masalimuot ang sistema ng mga sakripisyo na nagbayad sala para sa mga kasalanan. Ang kasalanan ay naghihiwalay sa mga tao mula sa Diyos, at sa pamamagitan lamang ng pag-aalay ng hayop, ang mga tao ay mapapatawad at magiging malinis sa harap ng Diyos. Pero, ang mga tao ay patuloy na nagkakasala, kaya madalas ang mga pag-aalay ng sakripisyo. Gayunman, si Jesus ang naging huli at ultimate sacrifice para sa kasalanan. Ang salitang, "It is finished," ay kasing kahulugang ng binayaran ng buo. Dumating si Jesus para tuparin ang kaligtasan na pangako ng Diyos, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Sa kanyang kamatayan, natapos ang masalimuot na sakripisyo, dahil pinasa ni Jesus ang lahat ng kasalanan. Ngayon malaya na tayong makakalapit sa Diyos dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ang mga naniniwala kay Jesus, sa kamatayan at pagkabuhay na maguli niya, ay maaaring mabuhay ng walang hanggan, kasama ng Diyos at maliligtas sa parusa ng kasalanan. I hope nakatulong sa iyo ang maikling paksa na ito. Kung may katanungan ka, may gusto kang talakayin, isulat lamang sa comment below. God bless you.